Samantala, isa sa inaabangang bahagi ng traslasyon ang pagdungaw ng imahe ng Poong Jesus Nazareno at imahen ng Nuestra Señora del Carmen sa Plaza del Carmen. At live mula sa Plaza del Carmen, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan? Ninya, kasalukuyan pa nga rin nating hinihintay ang pagdating ng Poong Jesus Nazareno dito nga sa may Plaza del Carmen para sa magaganap na pagdungaw ng Birhen del Carmen. At patuloy nga ang pagdagsa ng mga deboto dito. Kanina nga nakipagkwentuhan tayo sa ilan sa kanila. At yung ibang mga deboto nagsimba lamang sa Quiapo at dito na dumiretso. Yung iba naman pumila sa pahalik sa Andas doon sa may Quirino Grandstand bago pumunta dito. Pero karamihan sa kanila dito na talaga pinili o dito na talaga pumupunta para nga makita nila at masilayan nila yung Poong Jesus Nazareno at yung pagdungaw ng Nuestra Señora del Carmen. At ayon nga kay Sir James Malabana, Admin Officer ng San Sebastian Church, pagdating ng Andas sa parte ng Hidalgo Street, ito na yung hudyat para lumabas yung birhen doon nga sa may balkonahe ng simbahan ng San Sebastian. At sa oras na papalapit na o maghaharap na yung dalawang imahen, ay simula na yung mga rito. Yan nga yung pag-awit ng mga awitin ng Poong Jesus Nazareno at ng Birhen del Carmen na patutugtugin ng simbahan at syempre sasabayan din ng mga deboto. Pagkatapos nito, kapag naisaayos na yung paghaharap ng dalawa, ay babasahin na yung ebanghelyo o yung gospel. Magkakaroon din ng prayers of the faithful at ang pinaka-ina-anticipate o yung dinidescribe nga ng ilan sa mga deboto dito, yung kanilang inilarawan na parang nakakapanindik balahibo at nakakatuwa, nakakamangha, yung ilang sandali ng katahimikan. Ito inaasahan na dito, kung makikita niyo sa aking likuran, medyo maingay, magulo, pero pagdating ng mga oras na yon magiging tahimik at magiging solemn nga yung selebrasyon. At pagkatapos nito, aawitin na yung Ama Namin at dito na nga, ito na nga yung hudyat para bumalik na sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno at doon siya dadaan sa may Bilibid Viejo Street. Sa kasalukuyan, sa ating pagtatanong naman sa mga otoridad dito sa Plaza del Carmen, sa ating mga kapulisan na nandito, generally peaceful pa rin yung sitwasyon dito. Wala namang untoward incident. Yun nga lang sa mga booth ng first aid stations o yung mga medic, yung mga umiikot na Philippine Red Cross, meron talagang pailang-ilang mga deboto na ang iniinda, sakit sa ulo, pagbaba, pagtaas ng dugo. Yung iba naman kinakailangan talagang ilagay sa stretcher para nga mabigyan ng paunang lunas. Meron tayo nakita kanina, I think ito yung mga nasa 50 to 60s. Talagang kinailangan niyang stretcher mula dito sa bahagi na to at papunta doon sa may Rafael Street para nga mabigyan ng paunang lunas. Pero kahit na ganoon, generally, yung mood ng mga tao dito sa loob or dito sa may Plaza del Carmen, napaka-festive. Simula umaga kanina nakakatuwa dahil yung batian ng mga tao, ang batian nila ay happy fiesta. Tapos pagsapit naman noong tanghali, marami tayo nakikita mga nakasasakyan ng mga individual, mga private citizens ito na namimigay ng pagkain. Meron ding mga nag-set up ng booth, namimigay ng mga biskwit at meron ding mga grupo na tumutugtog dito. Yung isa nga doon yung Pagoda, isa silang banda na tuwing traslasyon pumupunta sila dito, tumutugtog ng ilang mga kilalang awitin para naman kahit papano maibsan yung kumbaga yung pag-iintay ng ating mga deboto dito at para naman maaliw sila habang iniintay nga ang pagdating ng Poong Jesus Nazareno. At yan muna ang latest mula dito. Ninya, balik sa inyo dyan. Angela, sa mga nakausap mo ng mga deboto na nagpunta dyan, ano ba yung mga kwento nila at siguro mga pangunahing panalangin ng mga debotong namamanata dyan? Ninya, iisa yung sa lahat ng nakausap natin, this is around 10 to 20 people, iisa yung kanilang panalangin, yung kalusugan, yung magandang kalusugan at syempre yung pagiging maayos ng kondisyon o ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Meron tayong nakausap kanina, nakakatuwa. Ang pangalan niya ay si Jamie. Isa siyang nasa 30 years old na mother or na nanay at ang nakakatuwa sa kanya talagang noong 2020, hiniling niya sa Poong Jesus Nazareno na magkaroon ng lalaking anak at noong natupad na ito, hindi na niya pinalampas ang pagkakataon kada taon. Nandito talaga siya sa traslasyon at kinuwento niya sa atin, yung 4 years old na kanyang baby boy, hanggang ngayon, kapag tinatanong, dahil nga lagi niya sinasama or ikinikwento ang kwento ng Poong Jesus Nazareno, kapag tinatanong yung bata kung sino ang iniidolo ng bata, ang sinasagot ng bata ay Viva Viva. Ibig sabihin, ito yung Poong Jesus Nazareno. Tinatingala niya o talagang tinitingnan niya bilang role model yung Poon. Ninya? Angela, may palatandaan na ba o sinyalis na napapalapit na dyan yung Andas?
Sa kasalukuyan, Jack, no, medyo malayo pa nga, nasa Arlegui pa rin kasalukuyan yung Andas. Dito, dumadami pa rin yung mga patuloy pagdagsa ng ating mga deboto. Pero isa kasi sa mga telltale o yung mga senyales na nandito na o malapit na sa Hidalgo, yung Andas, kapag lumabas na mismo yung Birhen del Carmen dito sa may balkonahe, dito sa may taas, sa may aking kaliwa. Kapag nandun na, ibig sabihin approaching na yung Andas ng Poong Jesus Nazareno. Jack? Mga anong oras raw kaya? Meron bang Estimate. ETA, na estimated time? Ninya noong una, nung alas 6 or 6 a.m. na mass, ang binanggit ng pare, nasa 4 to 6 p.m. nga yung pagdating sana or inaasahan na ETA ng Andas dito sa Plaza del Carmen. Pero currently, wala pa nga dito. Yung iba naririnig natin mula doon sa admin officers, inaasahan nila around 8 to 9 p.m. pa. Yung iba even madaling araw. Pero yun nga, medyo hinuhope nila na hindi naman umabot ng ganung katagal yung paghihintay ng mga deboto dito sa Plaza del Carmen. Yun nga. Matagal yun, Yun nga. madaling araw. Oo, biro mo, Grabe, ha? Kaya nga, sabi ko nga, Angela, nung huli ako nag-cover 2024, alas 4, tapos na Nandyan yung dungaw. na. So talagang Oo. medyo may problema ngayon. At saka isang palatandaan dyan na, Angela, pag nakita mo na iniikot na nila yung kanilang mga towel, mga puting towel, ibig sabihin, malapit na ang senyo. Again, maraming salamat, Angela Babad. Pag nagtayuan na sila. Yes, oo. Salamat, Angela. Ingat dyan.